Yan po mga paglilingkod natin, punong-puno po tayo ng balita ngayon, excited na excited si Badong sa mga ibabalita natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Unahin natin itong biyahe ni Pangulong Marcos. Bago po bumiyahe si Pangulong Marcos, ito po yung sinabi niya, no? Siyempre, yung usual na economic. Ito po, malinaw eh. Economic, labor, ha? Ito po ang pinunta niya sa Germany at saka sa Czech Republic. Economic and labor ties. So, siguro, ang iniisip natin yung magkakaroon tayo ng kasi kung labor, naghanap siya ng mga trabaho para sa mga Pilipino dun sa dalawang bansa na to, no? Wala po tayong narinig. Wala po tayo na narinig doon, no? Ikalawa, sinabi po yung economic, yun po, may pangako po na 4 billion dollars ang Germany. Pero po yung pong Czech Republic, wala po. $0. Kahit po, anong tawag nila dyan? Pledge. Kahit po pledge, zero po ang na-pledge ng Czech Republic. At saka syempre yung cooperation including defense, no? Defense, okay. So, ang ine-expect ko, yun nga yung pangunahin din, yung defense. Ang ine-expect ko, makapautangin tayo ng mga barko, mga sasakyang pandigma. Okay, wala pong ganun. Ang sinabi po ng Germany, eto kapit po kayo. Baka mabigla po kayo. Very willing po ang Germany. So meron pong di umano ay pledge na 4 billion. Pledge pa lang po yan Alam na natin yung pledge eh. Teka Badong, pledge ka ng pledge. Ilang porsyento ba yung pledge yung naging pera o naging nakatotohanan? Last year po, 2023, 7% lang po ang naging katotohanan. So yung 93%, hindi po naging katotohanan. 7% lang po sa mga pledges noong 2023. Ang daming pinuntahan na bansa, 7% lang po. Wala pa pong 10%, 7% lang ang ang naging actual mula doon sa mga pledges. So 93% po drawing. Okay? Yan po. Katotohanan po yan. Ikalawa, ano nangyari sa pledge? May pledge po ba yung Czech Republic? Wala po. Sa defense naman, yung Germany, ano yan sa depensa, di ba? Tandaan po ninyo, yung Germany at saka mga European countries, subun-subo po sila ngayon kay Zelensky. Di po ba? Sila po ay napasubo kay Zelensky sa pakikipagdigmaan ni Zelensky sa Russia. So, todo suporta pa po sila. Hirap para po sila ang nakipagdigmaan para kay Zelensky kasi nagpo-provide sila ng pera eh. Kaya wala po silang pinangako na magbibigay sa atin ng barko, eroplano, at kung ano pa man. Alam niyo po kung ano po pangako ng Germany? Willing silang i-train ang ating mga sundalo. Training lang po. Sa Czech Republic, baka naman marami. Germany ka lang, 2 pinuntahan nila Badong. Dalawa po ang pinuntahan nila. Ikaw naman Badong. Sabihin mo rin yung sa Czech Republic. Opo, ito na po. Sa Czech Republic po, full support po ang Czech Republic sa Pilipinas. Anong ibig mo sabihin Badong? Full support. Full support. Full support lang po. Walang pinangako kahit na full support lang. So, suportahan po na. Parang, hindi moral support. Full support. Full support kami sa inyo. Sige, kaya nyo yan. Yun lang po ang sinabi. At saka, wala na talagang pinangako, Badong. Walang pledge, wala lahat ang Czech Republic.
Bukod po sa full support, sa future, pwede tayong mag-usap kung anong suportang maibibigay namin sa inyo. Diyos ko, pumunta tayo ron, dumayo tayo. Full support lang po ang nakita natin. At in the future, pwede po tayong mag-dialogue para sa suporta nila. Ang kate sa ulo, no? Speaking of depensa, bakit po ba depensa? Kasi nga, galing Australia eh. We are on the forefront, just like in World War II. Di ba? Yan yung ano eh. Kaya kinakailangan nilang pangatawanan na tayo yung forefront sa kasawiang palad po. Ito na nga po yung nangyayari ngayon sa atin. At meron po silang nakita, no? Grabe po talaga itong mga to. Ito po baka sabihin nyo, niloloko ko kayo Ito po ay galing sa Rappler. Rappler naman pala. Ano magagawa natin? Sila na nagbabalita eh. Okay. Ito po ang paliwanag, no? Yan. Okay. Ito po ang sinabi po, no? DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Ayan. Okay. So, sinisisi po ngayon ng mga supporter ni Pangulong Marcos si Pangulong Duterte dahil nakipag-secret deal daw po sa mga Chinese. Kaya, ngayon ay hinaharas tayo ng China sa West Philippine Sea. Ano po raw yung secret deal na yon? Siyempre, binulgar na. Ang secret deal daw, papayagan ng China yung Pilipinas. Eto, basahin na lang natin. At least once a month when the Philippine Military and Philippine Coast Guard voyage to yung information. Hindi, ito yung nangyari ngayon, di ba? Okay. So, sinasabi rito, at least once a month, may problema tayo sa China. Kasi hinaharang yung natin, supply mission. No, ang sabi po rito, si Duterte raw kasi nakipag-deal sa China nung kapanahunan niya na pumayag yung China, yun sa kanyang pivot to China, ito po, in return, according to the report, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Okay, yun yung deal. In return, so nakipag-deal po si Pangulong Duterte, ang deal niya, papayag kami na supplyan nyo yan, yung sa ayungin, yung mga sundalo dyan, basta hindi kayo maglalagay ng permanent structure dyan. No? Hindi nyo re-reinforce yung Sierra Madre. Di ba? Yun yung sinasabi ngayon. No? Pumayag kami, basta Sierra Madre lang. Yung mga sundalo lang dyan susupply. Sa madaling salita, yan po ang ginagawa rin ngayon. Sinusuplayan din lang natin. Hindi rin naman tayo ang tanong ko, nakakapagtayo po ba tayo ng infrastructure ngayon? Panahon na ni BBM? Hindi rin po, di ba? So ano po yung pagkakaiba? Panahon daw ni Duterte, hindi daw tayo nakapagtayo ng structure kasi nakipag-deal si Duterte. Papasukin nyo lang yung aming mga supply ship para makakain yung mga masupply namin yung mga sundalo namin diyan. Pumayag daw yung China. O ngayon, ang tanong ko po, ano pong koneksyon ni Duterte sa nangyayari po ngayon? Pinaiikot nyo lang kami. Di ba? Hindi naman po nilihim. Tayo ba nilihiman tayo ni Duterte?
Sinabi ba ni Duterte na sinabi po ba ni Pangulong Duterte na kaaway natin ng China? Hindi naman eh. Kaibigan po natin yung China nung panahon ni Duterte at hindi po lihim yan. At dahil po dyan sa pakikipagkaibigan natin sa China nung panahon ni Duterte, kaya nga ang batas natin, ang mantra natin, ang sinusunod natin nung panahon ni Duterte, friends to all, enemies to none. Oh, malinaw po yun. Nasabi ni Pangulong BBM, itutuloy niya, friends to all, enemies to none. So, itutuloy niya yung pakikipagkaibigan niya sa lahat ng bansa. Kaibigan natin ang lahat eh. Kaibigan natin ng China, USSR, USA, Vietnam, lahat po nung panahon ni Duterte. Kaya po walang conflict. Malaya po tayo kasi nakipagkaibigan tayo eh. Sinabi ni Duterte, payagan nyo kami susupply namin yan. Magkaibigan naman tayo. Sabi po yan ni Duterte, hindi po tayo makikipagdigmaan sa China. Ang linaw po. Ang linaw po nun. No? Friends to all, enemies to none. Okay. Ang linaw po niyan. Wala pong nilihim sa atin. Nakipagkaibigan tayo sa China, 6 na taon, wala pong bombahan na naganap. Hindi po hinaharang yung mga shipping supply natin, etc. etc. O ngayon, iba na presidente. Bakit nyo ngayon sisisihin yung presidente na nagdaan kung ginigipit yung mga pagsusupply natin sa ayungin ngayon, 2024, sisisihin nyo yung presidente 2016 to 2022. Paano naging kasalanan niya ni Duterte? Samantalang, lahat ng ginawa ni Duterte, kung sa tingin ng Pangulo ay mali, pwede niyang hindi ipatupad. Pwede niyang hindi i-continue. Actually, yun nga ang ginawa ni Marcos. Actually, nag-shift na naman po siya, nag-pivot na naman siya. Kaya tayo nagkaroon ng problema sa China. Dahil nag-shift siya from friends to all, enemies to none. Balik na naman tayo sa friends lang natin ay US at ang kanyang mga alyado. Yun po yun eh. Ano pong kasalanan ni Duterte doon? Kasalanan po, hindi po secret yun. Alam po natin yun na nakipagkaibigan si Pangulong Duterte. Kung sinasabi nyo secret deal yun, na hindi re-reinforce yung ayungin, tanong ko, nare-reinforce ba natin ngayon yung ayungin? Pareho lang din naman wala tayong nagagawa eh. Ang sinasabi ko sa inyo, masaya tayo, wala tayong problema sa China for 6 years. Maliban sa mga sinasabi ng Dilaw. Anong sinasabi ng Dilaw? Dapat bawiin natin yung mga teritoryo na nakuha noong panahon namin. Nung panahon nila, nakuhanan ng teritoryo yung Pilipinas, panahon ni Pinoy. Ang gusto nila, hindi na gawa ni Pinoy na ipagtanggol yung teritoryong kinuha sa kanya. Gusto niya, si Duterte ang kumuha ng teritoryo natin mula sa China. Hindi po gagawin ni Duterte yun. Pucha, hindi nyo pinagtanggol nung panahon nyo, tapos utusan nyo ako na ako kumuha. Wala po tayong naging problema sa China sa 6 years na panunungkulan ni Duterte. Bakit ngayong may problema kayo sa China, ang gobyerno natin may problema ngayon sa China, ang Pilipinas namumblema ngayon sa China, bakit nyo isisisi kay Duterte? Di po ba? Unfair po yan. Ang tawag po dyan, kung isisisi nyo po kay Duterte lahat na nagaganap ngayon, bakit pa kayo nariyan? Hindi nyo naman pala kayang lutasin. Yun na nga eh.
Ang kasunduan natin, kaya namin kayo binoto, kaya ko kayo personally binoto, BBM Sara, itutuloy ninyo yung mga ginawa ni Duterte. Hindi nyo tinuloy, tapos sisihin nyo si Duterte. Kung tinuloy nyo yung ginawa ni Duterte, tapos palpak, pwede nyong sabihin, tinuloy ko lang naman yung kay Duterte. Eh hindi nyo tinuloy, wala tayong problema for the last 6 years sa China. Tapos ngayon, namproblema tayo. Hindi nyo tinuloy yung pakikipagkaibigan ni Duterte. Galit na galit pa kayo. Pro-China kasi si Duterte. Pro-China kasi. Rhetorics lang yan. Ano ba makikita natin sa pagiging pro-China at pro-US? Pwede naman tayo maging pro-Pilipino. Pero lahat po yan rhetorics lang. Ang ayaw ko lang sa lahat na marinig bilang leader o bilang supporter ng leader na ito, sinisisi nyo lahat kay Duterte. O, eto pa isa. Ngayon po, ito po dialogue nila ngayon dyan sa lintik na palpak yan, palpak. Yan pong pagtatayo ng resort dyan sa Chocolate Hills, palpak yan dahil yan po ay protected. Tignan nyo po ngayon yung mga sinasabi nila. Edgar Boton, owner ng resort sa Bohol, Duterte Crony. Una, questionable ang Duterte Crony. Ano po ibig nyo sabihin ng Duterte Crony? Malapit kay Duterte? Eh, lahat po ng congressman ngayon na malapit kay Martin, puta mga tao po ni Duterte ang mga yan. Kahit po yung isa sa pinaka attack dog ni Martin Romualdez, yung pumalit kay Gloria Macapagal. Anong pangalan ng yung taga Pampanga? Eh mataas po ang tungkulin nun sa PDP laban. Hindi po ibig sabihin na malapit kay Duterte nung nanunungkulan siya, malapit pa rin kay Duterte ngayon. Kay Dong Gonzales, tignan niyo po. Si Dong Gonzales po, mataas po ang tungkulin ni Dong Gonzales nung panahon ni Duterte sa PDP laban. Hindi ko alam kung vice president ba yan. Di ba? Vice president ba siya ng PDP laban? O basta mataas ang tungkulin niya eh. Executive ano yan ng PDP laban. O, sasabihin nyo ba na malapit kay Duterte yan pag may ginawang palpak? Kahit pa po, ipagpalagay na natin na tama kayo, na tong Edgar Boton, kung sino man to, siya yung may-ari daw na resort. Eto, sabi ni Tes po, kung hindi man ikaw ang may-ari niyan, binasa ko lang po. Kung disclaimer po to hindi ko po kilala to, hindi ko rin kilala yung may-ari. Ganito na lang, bura-bura. Pagpalagay nyo na, okay na yan. Bisayang wala ka namang katuturan. Di wag ka rito. Masyado ka maraming Oo na, okay na ako. Balimbing na ako. Masaya ka na? Nagpapaliwanag ako ng kung ano-ano mga pinagsabi niyo. Okay. Tanggalin ko na lang. Nawawala ako eh. Ipagpalagay na natin yung may-ari niyan malapit kay Duterte. Bakit nyo pinayagang mag-operate? Bakit nyo pinayagang magtayo na resort? Kayo po ang nanunungkulan. Hindi po excuse na, ay malapit kay Duterte yan, ligtas na tayo. Ano ba namang klase yan? Porke ba't malapit kay Duterte? Tuloy-tuloy naman ako. Wala naman ako naging problema. Tinanggal ko na nga siya para hindi ako magka-problema. Ano yan? Gimmick nila yan eh. Ikaw pumasok Eto sabihin mo. Pati yung sasabihin eh. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi ko kinakailangan magpaliwanag. Wala na nga nanonood sa akin eh. Kahit maganda topic ko eh. Tigilan na nga natin. Titigilan ko na ito mamaya eh. Okay. So siya na may kasalanan? Ha?
Si Duterte na may kasalanan dahil, malapit sa kanya yung may-ari ng resort? Bakit niyo pinayagang mag-operate? Yun yung problema niyo. Sinisisi niyo lahat kay Duterte. Okey, punta na tayo rito kay ano, madali lang po yan, eh. Kung talagang hindi na kaya, lagi niyo na rin lang sinisisi yung mga Duterte, eh, mag-give up na. Ipahawak niyo na sa kaya, 'di ba? Ipahawak niyo na sa may kakayahan. Okey, punta na po tayo rito kay Trillanes, guest po siya nito ni Esguerra. Ang dami-daming mga pagsusuri, dalawa po ang pinupunto niya, eh, 'no. Una, sabi niya yung mga Duterte daw, yun na dahil diyan sa rally, kuwento ni Trillanes, sabi niya nung 2016 daw, talagang grabe raw yung suporta kay Duterte. Nakita raw nila yung rally sa Luneta. Naglalakad daw yung tao. Talagang aminado siya na buhos yung suporta kay Duterte noong 2016. Yung nagsabi kanina na nandaya si Duterte noong 2016. Sana nakikinig ka. Si Habilio ba yun? Buhos daw talaga. Si Trillanes 'to nagsasalita, kahit iba daw partido nila, alam nila mananalo kasi buhos, eh. Kusa yung tao, eh. Merong, tinatawag na Duterte Magic. Pero daw eto ngayon, wala na raw. Nagtataka ako, eto tanong ko kay Trillanes, paano mo na-conclude? Meron na bang presidential ngayon, kap presidential campaign na ba ngayon, Trillanes? Iba yung presidential campaign. Si Leni Robredo nga, eh. Nakita mo ba kung gaano kalalaki yung mga audience ni Leni Robredo nung presidential campaign? Iba po yung presidential campaign kasi kahit pangkaraniwang tao, politicize. Mulat na mulat po yung mga tao na may nagaganap na politika, 'di ba? Paano mo sasabihin na wala na? Buhat daw, lusaw na raw. Ito lusaw na raw yung Duterte Magic buhat ng binanatan si Marcos. Dahil nagsanib daw dahil sa dami ng mga pro Marcos. Tindi, no? Ang tanong ko lang, ano naging sukatan nyo na wala na yung Duterte Magic samantalang lahat ng survey, kahit hindi na nga Lucilyalong, kahit hindi na nga sa 2028, ngayon pa lang. Kasi ngayon yung sinasabi niya, yung rally, pinapakita niya. Yung rally na yan, kusa yan. Tsaka isang miyembro lang, kaya yan, yung yung kingdom lang, di ba? Karamihan nun sa rally na yung kingdom. Malalaki rin naman yung mga maisog rally. Sa Davao, malaki. Sa Cebu, malaki. Iba po yung presidential election rallies. Malalaki talaga yun. Pero, sasabihin mo na wala ng Duterte Magic, bakit number 1 si Sara Duterte sa lahat ng presidential survey? Bakit number 1 si Sara Duterte sa lahat ng mga trust rating at approval rating? Lahat lahat yan. Talo niya lahat sila Marcos, lalo na si Tambaloslos. Kung wala na yung Duterte Magic. Kasi yung sinasabi niya, si Sara Duterte, na-expose na raw na mahina daw ang utak ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit niya nasabing mahina daw ang utak ni Sara Duterte? Kasi nung tinatanong daw siya sa budget hearing, hindi raw makasagot. Alam mo, ako kasi naging leader kahit papano. May mga tauhan ka, eh. 'Di ba?
Yung mga tauhan mo, mas madali sila kung sila ang sasagot kaysa ipapasa pa sa'yo yung mga kasagutan. Nakikita natin yan sa mga Senate hearing. Yung tinatanong, kukuha ng data, matagal. Ang ginagawa ni Sara Duterte, matalino nga eh. Kaysa papuntahin ko pa rito yung may data at ididikta pa sa akin yung sasabihin, mas mabilis nga yung mga sagot ng DepEd eh. Tanungin mo siya, gaano katalino si Sara Duterte? Alam niya kung sino sasagot. Yun ang importante. Alam mo kung sinong ASEC, yung USEC yung sasagot. Hindi yung para magpakitang gilas ka lang, may pupunta sa'yo, bubulungan ka ng mga bubulong sa'yo yung dapat mo sagutin. Sa kanya, direkta na. Sasagutin niya ni Yusek Abad, sasagutin niya ni Yusek Malyari, sasagutin niya ni Yusek Pau Pau. At dahil doon, kinunclude na ni Trillanes na mahina ang utak ni Sara Duterte. At kaya daw si Sara Duterte matataas pa rin dahil nakukuha lang nila yung mga tao sa ano nila eh, sa yung mentalidad na yung mga ano daw, yung siga. Wala kang magagawa. Doon minahal ng mga tao eh. Sa isang patay-patay at isang siga, mas gusto ng mga tao yung sigang may aksyon kaysa patay-patay na walang aksyon. Hindi. Hindi po fluent po magsalita ng Tagalog din si Sara Duterte. Magaling po silang mag-ama. Alam po nila yung audience nila. Pag ang audience nila Tagalog speaking, Tagalog po salita ni Sara. Pag English, English. Pag Bisaya, Bisaya. Mahuhusay po yung, hindi ako naniniwala sa inyo. Kahit na ano sabihin ni Trillanes, magaling si Sara Duterte, magaling. Yan yung problema nyo eh. No? Ano yung dalawang problema natin nakikita? Una, lahat ng problema ngayon na nagaganap sa Pilipinas ay iba po yung accent. Hindi naman po pagsasalita yun eh. Accent yun eh. Kung may Visayan accent, wala po tayong magagawa doon. Okay. I-summarize po natin, no? Lahat po na nagaganap na problema ngayon dahil hindi malulutas-lutas, kahit maliliit lang. Sabi nga sa inyo eh, yung buhol na yan, pinabuwag nga yan eh. Pinabuwag nga ni Duterte yung mga nasa Boracay. Di hamak na mga anyayaman po ng mga tao ron. Kinaya ni Duterte ipabuwag lahat yun. Ito isang resort lang to eh. Doon ilang resort yung pinabuwag ni Duterte. Ang mga Duterte, meron po silang kakayahan na ipatupad yung batas. May kakayahan po sila mamuno, may political will sila sa pagbabago. Yan yun. No? Hindi po pwede na yung may problema, isisisi nyo lang na isisisi. Wala kayong malulutas. Sige kayo. Eto problema natin, Duterte may kasalanan niya. Anong gagawin mo bilang presidente? Ayan na oh. Nag-iinit na. May order yata si Xi Jinping ngayon na higpitan na riyan. Eto nakakatawa eh. Bakit po ayaw magtayo kung talagang sila ay sa depensa? No? Eto suggestion ko, kung talaga yung EDCA, gusto nyo talaga makatulong sa depensa ng Pilipinas, bakit hindi po kayo magtayo ng EDCA doon sa may Kalayaan Island? Di ba? Bakit kayo magtatayo ng depensa doon sa Batanes? Kasi malapit sa Taiwan? EDCA? Magtatayo sila ng base? Bakit hindi po kayo magtayo ng EDCA dyan sa ano? Sa may
Kalayaan Islands. Kasi ang objective nila protektahan yung Taiwan eh. Hindi naman yung Pilipinas, di ba? Mas mayaman, mas may mas may papel po sila doon sa Taiwan. Yung Batanes malapit po sa Taiwan. Sa mga hindi po nakakaalam ng mapa ng Pilipinas. Mas gusto nila doon na magtayo ng base militar sa Batanes na malapit sa Taiwan kaysa dito sa Kalayaan Island. Kasi ang poprotektahan mo sa Kalayaan Island, yung mga isla ng Pilipinas sa Spratlys eh. Ani naman nila yung isla na yan. Taiwan yung gusto nila. Kita nyo? Yan lang po yun. Naniniwala kayo, no, na tayo priority? Ay bakit naman nila gusto yung Taiwan? Mahal na mahal ba nila yung Taiwan? Hindi po. Mas gusto nila sa Taiwan para katapat lang nila yung China. Checkmate nila yung China. Parang ano yan, di ba? Ukraine, Russia, Taiwan naman, China. Pag naging base nila yung Taiwan, di ba? Hindi kayo papayagan ng China dyan. Anyways, yan lang po ang ating balita. Katulad ng dati, hindi na naman tayo umabot na 1,000. Laos na naman si Bado. Pwede na po tayo tanong, pwede na po tayo magbigay ng yung mga reaksyon. Yan, teka lang ha. Dito tayo